Kasi ang nakita ko siya, yung labas before. Alam mo yung future ng UPS na nakita ko, hindi ko sinasabi dahil nandito. This will be the next company. It's a big team in the near future. Kasi sabi nga, that was more than 10 years ago. Sa negosyo pinanggalingan ko po, sabi nila, the next $1 trillion industry sa wellness product. It's more than 10 years na nangyari. So it so happened, ano na talaga na-meet nila yung peak. So what is the next? Itong 21st century na pumasok po sa atin, ito na yung internet age. Sabi nga ng mga kilalang tao, mayayaman, pag ang negosyo mo daw, hindi yung internet-based, hindi ka nagninegosyo. So nung nakita ko ito yung negosyo sobrang conveniente, at the same time, internet-based. So baga ito na yung trend. Tapos nung nakita ko siya, yung future niya, alam mo yung sobrang na-amaze ko kasi ito lately lang. Buti nga sinabi na ni Press kasi before nyo sabihin nito, year-end, lagi ko ito kinukwento na sooner, sabi ko nga, yung itinwento sa amin ni Press na, for example, sa lugar mo sir, taga Davao ka, taga Manila ka, magkaibigan tayo, kailangan ko magpadala ng emergency, alas 12 ng gabi, kailangan kitang padala ng pera. Ang malupit, wala nang gamitan sa paligid mo, alas 12 ng gabi. There's no way para padala kitang pera, sir, tama. Tapos sa harap ng bahay mo may ATM. Ang malupit, wala ka ATM. So, wala nang way. This time, sa UPS po, sabi ko nga, kayang mag-generate ng UPS. This coming 2015, ilo-launch po yun. Kung saan magsasend ng money, mag-generate yun ng 16-digit number code. Punta lang kayo, sir, ATM, security bank, i-dial yung 16-digit number code. Pindutin mo yung enter, kahit walang ATM card, mag-dispense ng pera. 24/7. So, ibig sabihin, sabi ko nga, ito na yung future niya. Actually, nung pumasok ako dito, sabi ko nga, nung nakita ko, kung naipag-meet ng presidente natin yung ticketing, loading, yung nagkukwentuhan kami before, sabi ko, alam mo, pwede maging future. Sabi ko nga, time will come, makakatulong tayo sa government at the same time, sa mga taong nagko-commute. Why? Kung ang bus, kung ang aeroplano nagawa ng ticketing, kung ang barko, dati, di ba, that was 50 years ago, 40 years ago, ano yan manual yan, bibilin mo yung ticket, bago ka sumakay ng barko. Nowadays, through online, pwede mo na siyang bilhin. Para pag hawak mo yung ticket mo, alam mo kung kailan mabibiyahe, punta na lang. This time, this coming 2015, sabi ko nga, pag ito in-offer mo sa mga bus company, tatanggapin niya. Kasi why? For example, like ngayon, magpapasko sir. Kanina galing ako Malolos, grabe na traffic. Imagine mo, ngayon nagsasalita ako kasi kunwari magkukumenta ako, pauwi ako ng Nueva Ecija. Ang hirap nang bumili ng ticket dyan. Probably pati bus, makabili ka man ng ticket, probably hintay mo yung bus. Ngayon, this coming 2015 sir, pwede mo na siyang bilhin online. Na alam mo kung ano oras yung biyahe ng bus, ano yung bus number, ano yung seat number mo, pupunta ka ron 1 hour before ng travel mo. So, di ba, yan yung, bakit matutuwa ang government? Pangalawa, malilesser yung traffic. Malaking tulong sa mga negosyanteng may-ari ng mga bus company. Why? Lesser sa accounting. Hindi sila makukupitan. Lesser yung security guard. Lesser yung space. Di ba, ang laking matutulungan ng lugar. Ang darating lang doon, kung sino yung bales. So, computed nila, kung ilan yung parating na bus, sino yung sunod-sunod. Alam niyo ba, hindi na, kung may iayos lang na discipline, iayos yung tama yung bus. Hindi naman talaga magkakatraffic. Tingnan mo ng aeroplano. Alisan mo rin ng ticket yan. Yun yung on the spot, bibili ka. Malamang yan, nagkakagulo din yan, tama? Nagkaroon lang po siya ng sistema na kung saan pwede mong bilhin online, pwede kang bumili sa mga ticketing office nila. Ganun din yung bus. And sooner in the near future, na po pwedeng mangyari sa negosyo meron tayo. Like yung mga parating pa natin, yung mga courier natin, na kung saan tayo mismo, as a Filipino, kesa yung mga taga-ibang bansa, ang courier na ginagamit natin para ipadala yung mga gamit ng mga kababayan natin, this time tayo na rin. Sabi nga, may kinukwento nga sa amin si Press, yung courier na tinalo yung Amazon sa I think, Korea. Sa Korea po, merong courier doon na kung saan, pag binili mo through online, within 24/7 at your doorstep kakatok yung produkto mo. Kasi ang Amazon ko, pag bumibili ko sa Amazon sa Pilipinas, most likely tumatagal yan, 7 to 8 hours, pinamabilis na yan. Probably mga 3 days, 4 days yan pag sa Amazon ka bumili. Kaya ngayon, may tumalo sa kanila yung Korea kasi nga within 24/7 po pwede mong i-deliver yung produktong meron kayo. Yung meron tayo o kaya yung other Tapos yung mga merchant natin na kung saan time will ka magiging partners natin sila. Like yung Sodexo, like yung mga
Yung mga, pwede din yan, yung mga bench, pwede nila yung ibibili natin yung mga jeep check nila, ipoprovide natin. At tuloy, ganun lang naman yung ginawa ng mga SM eh. Even yung mga malalaking company. Kasi po, nagsisimula tayo pa lang, 3 years pa lang naman tayo, pero look at UPS right now. We are almost conquering the world kasi we have already 45,000 distributors all over the world. And 80% of them OFW nasa labas po ng Pilipinas. So malaki talaga yung possibility na makompare natin yung buong mundo. Sa negosyo meron tayo, why? Kasi po yung produkto natin hangin. Hindi natin bit. Di ba? And convenient natin dala-dala. Tapos ito nga lately nga dito sa Expo ng 2020 Vision, pinipilit na ng Saudi Arabia na magkaroon ng connection through telecommunication ng Philippines, which is malaking possibility kasi alam ko under contract signing na tayo ng one of the biggest electronic or telecommunication company sa Saudi Arabia, which is Etisalat, established 1975, di ba? Siya yung isang sooner partner natin this coming 2015. So yung mga legalities po medyo maproseso yan. Kaya hindi siya ganun kabilis, pero this coming 2015, may enjoy na natin ang benefits natin na kung saan ang vision ng company natin is maabot lahat ng Sunday Pilipino dito sa buong mundo. Alam niyo, nakakatuwa po dito, sir. Hindi niyo gagawin mag-isa yung negosyo, compare sa traditional na negosyo. Ito yung isang bagay na nagustuhan ko. Na lahat ng taong nandito, hindi mo siya kompetensya. Lahat ng taong makikita mo dito, kakilala mo man o hindi, kasama mo na makakatulong sa inyo sa negosyo. Like what we did to you, sir. Sabi ko nga, yung ginagawa namin, we're here na matulungan namin each one of us or one of you na maging successful dito. Bakit? Kasi sabi nga namin, pag kayo naging successful, kayo yung mirror ng company. Pag kayo naging successful, probably our company is magiging successful. And hindi naman papayag yung company na nagtayo tayo ng negosyo, hindi kami magiging successful. So we'll try our best na matulungan lahat yung distributor natin all over the Philippines. Ayan, alam nila ang Carol kung paano namin ikutin yung mga distributor natin dito. Although iilan lang kami, halos hindi kami natutulog. To serve you, kumbaga paano namin kayo matutulungan, how you start this business. About network marketing, sir, pag pumunta kayo dito, nakita nyo ako, may guest kayo, may mga tanong kayo about network marketing. Siguro, yun siguro yung may share ko sa inyo with my experience in 16 years doing multi-level marketing. So yun lang po, sir. Any questions, sir? Wala na. Grabe! Hindi po kayo. Yun lang po, sir. Welcome po.